Evil geniuses turn to bad. Evil geniuses turn to pick. Radiant team pick. What is up? Magandang gabi sa inyong lahat and it's your boy JB together with... Lai, so ito na naman, kami na naman ulit makakasama nyo. pero For yun. now. Si Boss Alu kasi is medyo busy lang. Medyo busy. Ayan, so malay natin, baka tayo lang dito muna sa draft tapos, kung mahina, may tuloy-tuloy na lang din natin. Ayan. Naman. So, himbo ko galo-galo. Pero ito na nga, para dito sa Kin Gaming and EG is best of 3 na to, no, boss? Yes, Best of 3 na to. Okay. Sa upper bracket. Upper bracket, mga sir. Yup. Okay, so yun. Mga ginaganahan na naman yung viewers natin dito kay Lai. Hello sa inyong lahat. Good evening. Good evening. Yan, sa inyong lahat. Dinner, ay, midnight snack na pala. Midnight snack na pala, mga sir. Tamang midnight snack muna kayo dyan. Pero eto. Shadow Shaman, pinik ng Kin Gaming. Uy, maganda to sa Kin Gaming, ah. Kasi fast clear ng waves, eh. At clockwork ang sagot ng AG dyan. Ang bilis ng pacing, ah. Ang bilis ng pickings nila dyan. Yes. Sobrang bilis. And King Gaming nga, medyo magaganda rin yung picks nila dito. Slardar, na malakas nga sa laning, no? And Shadow Shaman, alam na natin yan. Yung pushing capability, maganda. Evil Geniuses naman, syempre, Life Stealer dito. Maganda. Witch Doctor, which is nasa meta din. Medyo underrated lang siya ng konti. No? And Clockwork. Clockwork. To control. Oo. Yung pag-hold niya. Yung lockdown. And yun nga, yung Viper dito, kung sinong makulong ni Clockwork doon sa Power Cogs, pwede niya lang duraan. Oo nga eh. Dura lang ng dura, no? Oo, dura lang, lason lang ng lason dito. Okay, so ayun. Hello sa inyo. Pansinin mo, meron nagtatampo si ano, may nagtatampo niya kanina. Sino yan? Si Toms nagtatampo. Uy, Toms, wag ka naman magtampo. Oo talaga. Medyo busy lang si Magtampo, Ate ano Lai gusto mo. mo? Ano daw ba gusto mo? Galing mo mag-Counter-Strike. Ayun. Thank you, Ding. Wala, tama nga na lang ako dun. Epal lang. Tamang rage lang, gano'n. Uy. Hindi, magaling siya. And follow niyo yan sila, it's like easy. Same dito kay Fried Chop Pauji. Yan. Uy, Death Prophet. Maganda to sa King Gaming, ha. And push strat talaga gustong gawin nila dito. Tama. Pero best of 3 to, so posible magkaubusan ng strategy dito. Kasi tatlong games to, mga sir. Exactly. Compared kasi sa best of 1 na talagang may thrill, may suspense kung ano man mangyayari. Especially kanina sa Team Liquid na, ayun nga, sayang naman, kalungkutan. Pero, ganun talaga, minsan na hindi tayo laging panalo. Totoo. Meron tayo. Parang ano lang, MMR lang, parang ganun lang. Talo parang, minsan, ganun. Parang ano lang, competitive. Malala pag talo madalas eh. No? Ayan, dalagang Pilipina. Ayan, Dalagang Pilipina. Ayan. Ano? Layang pa. Nag-ML po ako, pero dati lang. Minsan, ganun. Hindi ako magaling. Okay. Marunong lang. Maru. Hindi magaling. Maru. So, ayun na nga, and yung EG dito, Yes. So, yung picks nila dito na Alice, Viper, Witch Doctor, and Clockwork, goods nga din naman to. Tama. Pero yung Kin Gaming kasi maganda-ganda din. Maganda din yung pickings nila dito. Gaya na sabi ko, objectives yung gusto nilang kunin. Yes. And yung EG naman kasi yung bans nila dito. Kita mo, nagban na sila ng Lone Druid. Kasi alam nilang yung strat ng KG is pushing. Tama. And mahirap pag mayroon pang Druid. Yes, good bans coming from Evil Geniuses. And yung Morphling as well. Na usually nakikita natin sa Chinese teams. Then, diba? Totoo. Kasi mas madali talagang i-pull off dito yung Shaman Death Prophet eh. Kung tutusin. Isipin mo meron pang Keeper of the Light, pwede silang mababa dun sa Exorcism nitong CDP. Oo nga eh, diba? Okay, so yun yung mahihirapan sila. Yes. Depende sa magiging execution. And yung supports dito ng King Gaming, diba? Yung Keeper of the Light nga na napakaganda sa laning, yung Illuminate na napakabilis mag-clear ng wave, plus yung Shadow Shaman na mabilis mag-online din as a support. Si Boss Kyle, ayun, ingat si Boss Kyle kasi naandito, on the way pa lang papunta dito sa studio. Pauwi na. Pauwi na ako. Sabi na eh. Kaya gano'n, mga cancer na mga mainstream. Pero PA na naman dito
para sa Kin Gaming. Makakita na naman tayo dito ng PA. Meron kayang ma-one-hit delete dito. Posible si Witch Doctor. May stress ka? Medyo na-stress ako for EG, pero tumala lang okay. Bleed blue. Bleed blue daw. Okay. So yun. Since EG po ang nandito, last pick na nila. We'll see kung sino ang itatapat nila dito sa PA pick ng Kin Gaming. Pero hindi, maganda kasi yung life stealer pick din dito. Yes. Mababaliwala yung disables ng Kin Gaming dahil auto BKB ito para sa life stealer. Yes, and life stealer, medyo mahirapan siya sa mag-online in the mid-game compared sa Phantom Assassin. Pero life stealer kasi kapag mas mabilis yung farming niya with the Radiance, diba? And kapag medyo tanky na siya, kaya-kaya niyang pumalag against Phantom Assassin. Hindi siya mahihirapan kung tawag dito, kung mag-crit man ng biglaan, di ba? Ayan. Okay, so EG, yung bleed blue mo parang dinudugo sila. Ngayon kung sino ipipick nila. Tama pero naman Kasi, maganda yan. And Kin Gaming kasi, so far, recently, yung mga matches nila, yung performance nila, maganda. So, as a Chinese team, top team, diba? Talagang nakakapalag-palag sila. And, ayun nga, may mga top teams tayo na legend teams na pinabagsak itong Kin Gaming, which is good for them. Diba? Totoo. And we'll see kung paano magiging laban nila dito sa game number 1 na to. And take note, it's a best of 3 series. Hindi to katulad ng mga kanina na puro best of 1. Lower bracket. Lower bracket kasi yun. It's already the upper bracket. Best of 3 na to mga sir. So it's just the game 1. Parang most likely magtatansyahan pa to kung anong strat yung gagana. Tama. Para sa kabilang team. We'll see kung ano magiging output o kalalabasan nito. At ito na nga yung Darkseer. Uy, maganda to sa nila, sa picks nila. Kasi pwede niyang mapatakbo dito si Lifestealer agad-agad. Yes. And pwedeng si Clockwork, yung sakyan nitong si Lifestealer, pagka-hook shot, infest bomb. Tama. Ganun and plus the Iron Shell. Diba? Na masakit, diba? Masakit nga yung Iron Good Shell. draft for Evil Geniuses. Medyo complex siya. And Kin Gaming naman, ayun nga. Simplihan lang usual sa Kin Gaming Usual strat for Chinese teams. Oo, yung fast kill, fast push. Yun yung gustong gawin dito ng mga Chinese team. Pero shoutout sa mga nanonood dyan. What is up? Kung kayo, sino ba para sa inyo ang mananalo dito? Will it be Kin Gaming or EG? Dito si Eli, matik daw, EG, Blade Blue si Tropa. So sige, papanig tayo sa Kin Gaming para hindi bias, di ba? Doon tayo sa Kin Gaming. Minsan ganun talaga, may favorite tayong team. Pero hindi naman sa Hindi naman always. Kung matalo man, edi okay lang yun. Kasi yun nga, tanggap natin na ang game talaga, may talo, may panalo, di ba? So, parang ano lang yan, parang mundo lang yan. Still, syempre, nalalakasan talaga ako sa Kin Gaming. Malakas talaga yung Kin Gaming ngayon. So, props pa rin sa kanila. Sabi ni Paul Gabriel, bumalik na ba si Somnus? No, sir, he'll be out para dito sa Dream League Season 11. Bumalik sa kanya si XM, dun sa LGD. Okay, so, shoutout mo muna dito yung mga tropa mo. May bleed blue ka din. Hello. Kay Liel, and sa mga tropa natin dyan na loyal dito sa Nemo TV channel natin. Ayun na nga, at nagbalik. Nagbalik na si Bossing. Alright. So, ayun. Ayan, ang dahilan. Sana all. Ang dahilan. So, okay. So, yun. At ito na si Boss. Alo, we'll take over. Ayan na. Ang pinakinaantay nyo, guys. Mamaya nga pala, last series natin, si Ate Alec ang magkakas na. Okay. So, relax lang kayo dyan. Let's go! Game lang agad dyan! Tamang copy ko lang ako. Energy na tayo! So, yun po, no? Hindi, joke lang. So, ito na mga sir. Yung ating third series, hindi po sila elimination match. Yung kanina, elimination match yun eh. Ngayon naman, laglagan portion lang po tayo. So sa lower bracket. Para sa Radiant side, ito yung Kin Gaming. Nakakalaban ng TNC ito sa sa finals ng WSG. Pakilala muna natin. Si Old Chicken yung gagamit dito ng Phantom Assassin. Old 11 naman para sa kanya Slardar. Dark para dito sa Keeper of the Light si Dash. Yung gagamit, ano pangalan yan? Yi daw, diba? Yi. Parang si One. One. Para sa kanyang Death Prophet, and then etong si Kaka, yung dati pong newbie sa Shadow Shaman. Yes, so Evil Geniuses, Bleed Blue. Ayan, RTZ as Lifestealer. Sumail, nagbabalik as Viper.
Fly naman, Witch Doctor, S4 sa kanyang Darkseer, and syempre si Crit sa Clockwork. Oo, nagbabalik nga po si Sumail, mga sir. Dati po siyang nagpahinga. Nag-stand din doon si CCNC. And Sumail, medyo medyo yung mga laro niya before siya magpahinga, medyo hindi pa ganun kagaganda. Oo. Madalas, hindi siya nakapag-farm, hindi explosive, lagi na bubugbog sa lane. Yan yung mga nangyayari kay Sumail. And let's see kung ano na ba yung kaganapan sa kanya ngayon. While eto na mga Kin Gaming, nanalo sila against Liquid dun sa may decider match, kaya naman sila yung nakatapat dito netong Evil Geniuses. Pero Old 11 delegado dito, yung Battery Assault plus yung stun. Nice. Ang sakit naman nun, and First Blood makukuha dito ng Evil Geniuses. Sakit ng Iron Shell, no? Masakit talaga. And good combo coming from Evil Geniuses. That napakagandang online, diba? Good pick-off. And syempre, Kin Gaming kasi may push strat sila dito. So, kailangan i-prevent talaga ng Evil Geniuses. Oo, kailangan kasi maganda early dito ng Kin Gaming para matik sila ng objective. While ito na mga Evil Geniuses, syempre, steady lang, farm lang si RTC. Yun yung pinaka-importante para sa Evil Geniuses. Medyo naglalag tayo. Go na tayo sa ito na yung pinagbabawal na technique. Pang! Wait lang daw, inaayos lang daw. Pero kita nyo naman, Viper versus dito kay Death Prophet sa mid lane. Grabe naman to si Juan, no? Hindi siya nagpapadarag dito kahit Viper yung katapat niya. Medyo lugi dapat yung Death Prophet yan Pero nga, nakikipagharasan siya rito. Yung Spirit Siphon. And kita mo, ang dami ng deny nung Death Prophet. Yung stun, magkoconnect din sa top lane. Tamang kulitan lang. Ayan na, okay na mga sir. Dito na tayo sa pinagbabawal na technique. Pero parang malag din. Sa atin na ba yan? Sa umpisa lang. Okay, talaga medyo malagata dyan sa umpisa lang. So, ayan, Yun, tamang lang. Yung mga sounds natin, saktong-sakto lang, mga sir. Yes. Kapatid ba ni Mid-1 yan? Ni Mang Wan po. Kapatid ni Mang Wan. Chinese Yan, yung page ko po, Light Easy. Yan, mga hindi pa nakaka-follow, maraming salamat. Mga sir, lag talaga yung Dota 2 ngayon. Hindi natin alam kung bakit. Ang dami sigurong mga i-update pa Kasi yung nakaraang update, parang yung phone. Yung pwede nyo makita sa phone. Yung sa Dota. Dota Plus. Pero ito na yung rotation dito ni Crit. Delikado itong si Juan. Sumail. Mukhang makakuha siya ng kill dito. Yes nga po. Siya yung nakakuha ng kill dito kay Juan. Yes. So 2-0 kagad ang score natin. While sa top lane, pinapaulalan ng Illuminate nitong si Dark. Yung dalawang heroes dito ng Evil Geniuses. At uminom muna tayo ng napakalamig na Starbucks. Sana all. Ito yung kay Bad kay trip. Layo. Oy. Pero good rotation kami from Crit doon sa mid lane. Nakakulong na naman niya rito si Dark pero nakatakas bigla yung kabayo, mga sir. Kaya out na lang muna. Pero hindi. Hinatak siya rito. Nakancel naman yung shackle na yun with the stun. Ito si Fly. Crit, tumatakbo ngayon dito. Old Chicken with the blink in. Yari ata si Crit. Crit, paano katatakas dyan? Puntuan na lang siya sa puno-punuan. Meron naman siyang meron din siyang cuts dito. Ang ganda. And nakaligtas pa nga yung Clockwork, mga sir. Muntik na doon si Crit. Pero buti na lang may mana pa siya doon. Uy! Sumail! Delikado! Patay sa poison! Nice. Etong si Juan na naman, nabigyan na naman si Juan sa gitna. Yun lang. Pero good start para sa Evil Geniuses. 3 kills agad. And ayun na nga, ito si S4 usual play. Nagpapakitang gilas si Sumail, no? Sabi nyo, medyo mahina ako nung nung nagpahinga na ako. Eto na ulit ako. The King is back. Yes. Kasi hindi naman natin matatanggan na ito si Sumail. Pinakamalakas din yan. Sa mid dati, no? Oo. Diba? Ngayon kasi parang medyo naglalaylo nga siya sa galaw sa gitna. Pero tingnan naman natin, kita nyo sa bandang baba. Nandun pa rin. Itong Darkseer na kumukuha lang ng creeps. While on the top lane, yung farm dito ng Lifestealer nako-contest. Parehas sila dito ng Phantom Assassin. Saktuhan lang. Saktuhan lang talaga. Pero, syempre, ito si S4 as an off-lane. Maganda na hindi siya mabaog compared dun sa dating mga tournaments. And ito, RTC. Tamang gala-gala lang dito. Mukhang napapanayos ka daw pag si RTC, Ha? Hindi, Pero in fairness sa EG, wala silang amoy sa personal.
Hindi sila mabaho. Siyempre. Naliligo naman. Naliligo naman. Yung iba talaga, idol nyo, pero idol din yung amoy eh. Pag ano eh. Kakaiba eh, no? Ito, S4 sa bottom lane. Ganun pa rin yung kanyang gagawin. Sino ba katapat niya doon? Slardar. Yung katapat niya, medyo mas mabilis nga siya mag-farm doon sa Slardar. Tama. Siyempre, alam mo naman, may Ion Shell siya. Si Slardar, Slithering Crush. Yun yung mga kailangan magagawa niya lang doon eh. Makapag-farm din naman yung Slardar. Hindi nga lang ganun kabilis. Katulad itong Darkseer. Tama. So, ayan. Si Ayan, Kaka. Yan o. Oy, gugo nila daw yung 5 minutes bounty route ni Manong Stan. Etong si S4 na delikado sila dito. Ang ganda nung TP coming from Kaka. Sakto-sakto gumawa sila ng play doon nung 5 minutes na. At syempre, magbabounty ron eh. Oo. So, syempre, anticipated na yun ng King Gaming. Pero, Old Chicken. Oy, naku, muntika na. Muntik na. Ayun! The Maledict. Oo, masakit masyado yung Maledict damage, mga sir. Maledict And pala. Old Chicken goes down to sa top lane. 4-1 ang score natin. Lamang yung EG dito ng 3 kills. Tama-tama. Antayan natin yung first 10 kills. Match winner, -1. Saka, ano pa ba yung tinayaan ko doon? Game 1 winner. Tapos 2-0 EG. First 10 kills. Yun yung mga tinayaan natin dyan. Tinayaan natin sa loot bet ng Wombo X combo. Kung ano. Aw! Wala na kasi dito eh. Wala na, naubos na yun nandito eh. So, loot bet ng Wombo combo po yung ginamit namin. Abangan nyo yung bet natin doon. Nandun sa may live stream nila. Oh, nahatak dito. Yatap. Itong ating S4. Boom! Siya pa! Ang sakit. Yun lang, S4. Pinagtripa na siya dito sa bottom lane. Oo, wala eh. Nabibigyan kasi siya ng masyadong farming. So, yun talaga yung goal dito ng King Gaming. Mas top. Itong si S4. Best of 3 ba yan? Yes po, best of 3 po. Yung matatalo po dito, mapupunta ng lower bracket. Pero ito, si Dark, mamamatay sa top lane. 5-2 yung score natin. Evil Geniuses, dominating dito sa early game natin. Pero biglang dumating si Kaka sa gitna. I-shackle mo, boy! Naka yung shackle. Pero yung stun ni Fly, cooldown pa. Sumail, mamamatay. Killing spree na dito si Old 11. Good rotation para dito sa Slardar. Yari naman ngayon si Captain Fly. Mamamatay rin po. Itong Witch Doctor, hindi pa tapos. Itong EG, yung King Gaming. Pero mapapabak na lang sila doon dahil si Crit dumating na rin. Yes, pero good play coming from King Gaming. Yung rotation nila, nag-connect na lahat. Okay, yung 3 heroes dito sa mid lane and nagamit na yung Exorcism, which is a good benefit para sa kanila. Ito napapansin ko mga sir, pag maganda talaga yung laro nung offlaner dito ng King Gaming na si Old 11, kadalasan nanalo yung King Gaming eh. Oo nga eh. Parang siya yung barometer dito ng King Gaming. Against TNC, wala eh. Hindi siya nag-perform na maayos kaya natalo sila ron. And yung sa group stage sila, ang ganda ng performance ulit. Itong si 11, pero ang ganda rin ng tulak ni Crit. Muntikan na mapasok, muntikan na siyang mamatay doon. Oo nga eh. Kung sakasakaling na-lockdown siya. Yes. Wasak talaga. Yun nga. So, next series natin guys is Fnatic versus Virtus Pro. Oo, susunod na nga rin po yan. Dapat kapon yan eh, pero... Ang hirap. Ayun. Buti na lang, no, natanggal yung liquid, no. Kung sakasakali, ang hirap ng kalaban ng Fnatic eh. Kasi kung matalo sila dito sa Virtus Pro, ang mga kalaban nila, yung nasa ba, yung liquid, dapat, or Chaos Esports. Buti na lang, natalo yung liquid. So, yung Chaos Esports, medyo madali-daling kaharap ng Fnatic yan. Kung sakasakali, Pero hindi pa, syempre, alam naman natin Fnatic, kaya pang makasulot niyan. Oo naman. And IP nga, tinalo eh. BP parang ganoon din naman yung mga galawan yan. So, yes. may chance ang ano dyan, may chance ang Fnatic dyan. Ang ganda nga yung performance nila. Virtus Pro. Intindihan na lang tayo mga sir. And napunta na nga yung advantage sa King Gaming ngayon. And ito, RTC, still farming on the top lane. Pero so far, yung Slardar dito, medyo maganda na yung nangyayari sa kanya since the ganks. Hindi man siya nakakuha ng magandang, syempre, magandang farm dahil nga single target siya sa may creeps. Pero yung rotation kasi plus the kills, yun yung nagpalamang dito sa Slardar. Tama. Dapat lamang dito yung Darkseer kasi nakakuha siya ng creeps sa lane, nakakuha rin siya ng creeps sa neutrals. Yun nga lang, dahil dadalawahan siya ron sa bottom, lalamang na tong Slardar ngayon. Tama. Sa kanya. Ayun lang. So, napilitan siya dito sa jungle.
So, sa mid lane naman, medyo naging Lilo. May Midas na pala yun. Si Old 11. Bilis din yan. So, sakit ng bash talaga dito ng Slardar eh. Every 3 na pang-apat na hits ng Slardar, mag-bash. So, magandang lockdown din no? Saka pang-punish talaga sa mga heroes. Parang kang Monkey King, di ba? Tuwing 4 may lifesteal ka. Siya naman, tuwing 4 may bash. Pinoy na Pinoy. Ang babash talaga. And nako, ayun, wasak si Fly. Gusto lang sana kumuha ng bounty rune. Pero ito naman yung TP out nito si Old Chicken. Walang pang-cancel ng TP yung mga heroes dito sa top lane ng Evil Geniuses. Yes. May rotation dito. Naka-haste pa. Ito nga si Old 11. Delikado si Sumail. Sumail! Pwedeng mamatay. Pwedeng hindi. Dahil nandito yung mga kakampi niya. Naku, na delikado pa yung Stardar at namatay. Pa dito si Old 11 at napanice pa yung ating Yulai. So, ang bilis ng response dito nila Crit for Sumail. Siyempre, mahirap na kapag nabigyan itong si Sumail again. So, ayun. Another kill for Evil Geniuses. Nayari pa nga dito yung Slardar. Nabait siya. Nakakita ng piso, dinampot eh. Kung imbis na makapatay, dinampot. Ayun lang na nice. Piso. Eto naman yung kill dito sa bottom lane. S4 na naman sa bottom yung namatay. Nice din yun. Napanice din. Yung doon, Kin Gaming. Naku, delikado pa yung first thank yous. S4 is doing it again. Pero 6-6 score natin. Ay, may taya sa kabila yung Ayun yung babaero sa tulpo. May taya sa kabila. Ano taya mo dyan? Kin Gaming ka? Mas winner? Sa handicap? Kin Gaming 2-0? Makapal ng mukha. Kumontra sa malakas. Tingnan natin yan. Okay. Tingnan natin yan. Ito na nga. Naghahanap na dito ng kill. Itong side ng Evil Geniuses. Pero wala silang makita. Bottom lane pwede nilang puntahan. Ayan, 4 na heroes yung magro-rotate sa side ng Evil Geniuses. Papunta yung Lifestealer pero hindi. Yung Viper nag-abang na lang sa gitna. Ayan, naghahanap sila ng kill eh. Alam nila, kaya pa nilang pumatay habang down yung Exorcism. Tama. Kaso, on the top lane, ito si Dark, yung nang-iwang mag-isa rito, tamang farm lang. Nakakasalubong nila dito, si Old 11. Let's see kung anong mangyayari. Ayan na, nahuli na nila dito yung Old 11. May Atos na rin po, itong si Sumail. Old 11 will fall, pero sa likod, ayun, na-clockwork pa siya. And 2 heroes down sa side ng Kin Gaming. Evil Geniuses is doing it. Yung first tankers natin, lumalamang na bahagya. Sumail, humahabol pa dito. Atos, grabe naman. 12 minutes Atos is doing it mga sir. Controlling yung mga heroes dito ng Kin Gaming. 9-6 score natin. Yes, good initiation coming from Evil Geniuses, taking down 3 heroes dito sa mid lane. And yung deep ward dito, malapit sa second tower. Yun yung maganda ron, no? Magandang vision talaga. Kaya alam nila na nandun yung Slardar eh. Dahil doon sa may wards nila na yun, mga sir. Yes. Ang ganda rin nung timing no rotation dito ng Evil Geniuses. Nung nakakuha sila ng Atos, rock na kagad ito. While yung Slardar, nakita nila, uy, Midas, medyo magka-farm pa to eh. Wala pa tong hindi pa lalaban yung mga to. Down din yung Exorcism. Yes, so talagang it's time para sa Evil Geniuses na pumalag dun sa oras na yon. Kasi itong Phantom Assassin, hindi naman siya makakapalag talaga dun eh. Kailangan niya muna mag-farm. Farm talaga. So, ayan. RTZ naman. Same din. May Midas siya dito, going for regions. Pwede ang Atos ngayon sa mga mid laner. Depende yan sa mga heroes, mga sir. Yung Razor, kaya kanina nag-Atos, kailangan talaga yun. Yun talaga yung build. Pero ito, yari si Old 11 dito and the first 10 kills goes to Evil Geniuses. 10-6 score natin. Panalo yung bet natin. Yung mga tropa nating... Baka naman. Oo nga. Betlord talaga si Boss Alo. Pero ito nga, check nyo na yung bets nyo sa loot.bet. And para sa mga hindi pa nakakapag-try, yan, mag-top up na rin kayo para may bonus kayong 100 every top up nyo. Ayan. So, use the code Lupon. Ayan. Pero so far, itong Evil Geniuses, sila ang lamang ngayon ha. In terms of objectives, and yung advantage nandito sa kanila.
Oh, Kaka. yari na naman. Naku, kakalmutin. Ito si Kaka dito sa top lane. Ayun lang. 2 heroes down Uy, agad. namatay din yun. Si Dark. What a play. Oh my God. Evil Geniuses. Ito na po sila. Naku, sumasama na po yung mukha nung isa dito, mga sir. yung babaero. Oo, napakabilis na pangyayari. And 3 cores ng Evil Geniuses nasa top ng net worth ngayon. Pero Phantom Assassin kailangan na mag-watch out sila. Kasi itong Phantom Assassin pag nag-online na yan, medyo delikado na sila. Oo. And kita mo yung dagger nito, tumagal na. At ayan na nga yung clockwork ko. Medyo delay ha. Oh, patay! Itong si Old 11. Refresh mo nga mamaya. The bounty bait is real. Pero ilagay mo muna din sa in-game. Refresh mo yan. Kasi na-delay na yan eh. So, yan. Ayan. Tuloy-tuloy yung net worth advantage dito ng Evil Geniuses. Oo. 3K na. Yan, okay na? Yan na ba yun? Ha? I-refresh mo para ano? Game number 1 pa lang po. Sana. Hello? So, Game 1 pa lang po mga sir. Ito pa lang po yung una nilang pagharap dito. Uy, RTC. May Midas na siya rito. And then may 2.5 na gold. Lapit So, na yan. Radiance yung next item niya nga po dyan. Yes. I think mga Phantom 17 Assassin minutes naman, po. syempre. Battle Fury. Battle Fury. Mm. Wala walang pampabilis ng farm dito. Server mga sir server yung may problema. Hindi natin hawak. Pero yan, okay na. Mukhang delay pa rin ng... Delay lang ng bahagya yung ano natin, sounds natin. Konti lang. Advance kami. 1 second. Ibaba ko ng bahagya to. Radiant's middle tower. Hindi. Ayan. Ito ba yan? Ay, hindi. Na-late. Okay na siguro yun yung kanina. Go live na nga lang. Ayan. Oo. Konti lang naman eh. Ayan, konti lang naman Konti lang naman ang ano. Ang problema natin. May problema po sa server mga sir. Lag yung Dota TV. Hindi. Sa internet data natin eh. May packet loss. Lahat 1 talaga. second lang ata. 1 second talaga. lang. May lag lang talaga yung server mga sir. Okay lang yan. Tuloy-tuloy lang tayo rito mga sir. Ayun na. Eto, 13 and 16 yung score pa rin natin. Lamang dito ng 2K itong Evil Geniuses. Waiting lang sila sa kanilang mga items. Etong si Sumail, going for mechanism. Sustain lang muna para di sa Viper. Yes. Yung damage talaga nila dito nanggagaling sa kanilang mga skills. Pati dito sa may life stealer mamaya once na makakuha siya ng Radiance. Eto, naispatan nila. Yung 2 heroes dito, punti ka na ma-stun yung dalawa. Pero yari ata yung Slardar. Pag pumasok ang ganun, wala ka ng labasan dun eh. Pero ito, si Juan, siya yung tumatangke dito ng damage. Ang gandang clockwork hook coming from crit. Yari na naman ata itong Dead Prophet sa likod. Pumasok. The wall. Yun, namatay. Itong si Dead Prophet and then sumunod na rin. Itong si Dark. Naatos pa yung nagtitipi na si Kaka. Wasak din po siya mga sir. 4 heroes down the side ng Kin Gaming. Evil Geniuses. Hindi man lang namatayan ng isa. Grabe naman. Yung counter initiation coming from Evil Geniuses. Talagang calculated nila. So, ang ganda ng hookshot ni Crit. Oo. Yahoo talaga yon, no? Yahoo talaga. Talaga nga pasok na pasok yung clockwork hookshot niya na yon. Naligtas niya yung sarili niya, na-disable pa niya yung Death Prophet. Yes, and napilitan mag-heals. Oo. So, ayan na nga. Out na start bench cut sa Team Shurwin. Uy! O yan, yung bago naming segment. Bago pala naming upload. Panoorin nyo. Oo, so subscribe na kayo sa aming YouTube channels. Lupon WXC, andyan yung mga coverage ng tournaments. And Team Sherwin ay yung mga vlogs natin. And yung bago naming yan. Content. Maganda yung content namin na yan. Panoorin nyo mga sir para alam nyo kung ano yung mga preferences. Ano yung mga tingin namin sa mga player na yun. Yes. So, ayan na nga. 6-17 ang score natin. And 6K goal lead for Evil Geniuses. And Phantom Assassin, still, medyo nahihirapan siya mag-online. Oo. Okay. 3 heroes dito. Yung core ng Evil Geniuses, yung nakaangat sa ating network. And crit, kita mo naman, lapit na rin doon sa may Death Prophet, yung farm ng Death Prophet. Ang ganda yung pinapakita ni Crit dito, no? Dapat ganyan talaga yung mga 4. Sila talaga yung nagbibigay ng
space doon sa kanilang mga carries para makapag-farm. And napakagandang timing para dito sa side ng Evil Geniuses. Kita nyo yung damage nun. Oh, nahuli pa! Another play coming from Crit! Ito yung sinasabi natin eh. Ayan yung kakaiba, Sure diba? Pero, uy. Wasak. Makapag-TP pa ba to? Rocket? Oy, Rocket! No, my friend! Wicked Sick! Para dito kay Crit. Grabe naman si Crit mag-support. Talagang maganda yung ginagawa niya dito, yung space, yung play, solo plays pa yun with the vessel na napakasakit for Phantom Assassin. Oo. Kita nyo, support versus carry. Na-solo kill ng support yung carry. Ganong katindi yung performance dito ni Crit. Nakaagaw pa siya ng bounty rune dun sa bottom lane. Napakahusay. Dotang-dota. Itong Clockwork, mga sir. Yes. Well played para dito sa support ng Evil Geniuses. Grabe, Matic MVP na siya dito. Pero RTZ taking down the second tower sa top. Ayan. Radiance na. Okay, tuloy-tuloy yung farming dito ni RTZ and still on top of the net worth. Pero si Yi, tamang farm lang for Hood. Mag-hood siya dito. And then going for armlet naman, itong life stealer. May Radiance na siya dyan. So, shoutout pala kay Mindfreak. Nagpakasiklab kagad. Kakadating lang. O kanina pa ba yan? Kakadating lang yata ni tropang Mindfreak. Shoutout sa'yo, pre. Uy, hello. Top 1 natin sa ating leaderboards yan dito sa sa Nemo. Yes. Daming diamonds, Sana all, no? Sana totoo. Hoy! Kita mo naman, sobrang tapang naman ito. Nakakita ng kabayo, tinapak agad. Kinalmot No? ni RTZ. Mahirap nga yun, matindi nga yung combination na yun, i-search mo yung life stealer. Baka makatakas ka, gumaganon-ganon lang yun, Nangangalmot lang no? Boss Alo, palamig ka muna. Yun ba yan? Shoutout sa inyo, pero ito na yung EG. Mainit na mainit sila dito, hindi sila naglalamig, mga sir. Na-take na kagad nila yung Torres sa top lane and open na yung mga shrines dito ng King Gaming. Pwede na nilang basagin yung mga yan. Yes, so napakaganda ng play nila dito. For the first game, 21 minutes, basag na nga yung third top tower dito. And still, complete yung SS nila dito, pero merong smoke play coming from the King Gaming. Ano kayang defensive play ang gagawin nila dito? Magde-defend ba sila? Second tower? Ayan. Medyo play safe lang. Pero yung aggression nila dito, hindi tumitigil. Akala ng King Gaming na ihinto. Itong side ng Evil Geniuses, hindi. Nag-aabang na sila sa may high grounds. Wala nang time itong King Gaming na mag-farm. Ito yung Phantom Assassin, kailangan niya pang farming yung BKB niya para makapalag. Oo nga Kasi compared kay RTZ, mas mabilis siya nakakapalag. Tingnan mo kanina, solo kill sa Keeper of the Light. Ito, sulit na sulit yung Midas dito sa may life stealer. Dahil madalas hindi naman siya namamatay, so nagagamit talaga niya yung Midas pag once na mag-cooldown. Ito namang si Slardar, nakakuha nga niya maaga yung Midas niya. Namamatay naman siya madalas, so matagal-tagal yung mga Midas na nasayang yung oras. Pero 2 man stand, coming from 11. Let's see, papasok na dito. Nasa yung vacuum. Wala, hindi ginamit. And dire-diretso lang sila dito. Ang sakit ng critical. Pero wala sila pakialam dyan. Naatos na dito Slardar. Paano ka pa mag-out dyan? Binamit na rin yung ultimate dito ng Keeper of the Light. Pero walang magawa ito side ng King Gaming. And a great hook shot again. Coming from Crit. Napatay nila din si Kaka. Tinutulak-tulak pa nung kanyang akags. Itong si Juan. At walang magawa. Itong side ng King Gaming. Evil Geniuses is doing it. Wasak si Old 11. Pwede sa mag-buyback dyan. Pero GG will be on the side ng King Gaming. 23 minutes. 6 and 23 score natin. 12K yung kalamangan nitong Evil Geniuses. Kaya knock-out na po itong King Gaming. At isang mabilis na 1-0 para dito sa boys from the USA. Blue Evil Geniuses. Yes. So, napakagandang play pinakita dito ng Evil Geniuses. Itong push strat netong King Gaming hindi nag-work talaga. Okay. Maganda yung drafting nila, pero hindi sila nag-sync talaga. Isang timing lang, no? Oo, isang timing lang ginawa dito. Yung Atos lang. Nung once na nakakuha ni Sumail yung kanyang Atos, nag-smoke agad sila nun, dire-diretso na, nakakuha na nila yung momentum dun sa mga pick-ups nila. Yes, Kuya Lo. And yung sama-sama technique nila, nag-work.
And once nakuha na ni RTZ yung Radiance, go na agad sila eh. Talagang tuloy-tuloy na sila. So, ayan na nga. Game 1, nakuha ng Evil Geniuses against dito sa Kin Gaming na medyo umaangat na rin ngayon sa Chinese team. Oo. So, yun nga. Ganun talaga. Nayari ang Kin Gaming, mga sir. 1-0 na nga po yan. Pero huwag kayong mag-alala. Yung mga nakabet dyan, huwag naman mag-alala. Huwag naman sumimangot naman dito. Simangot tayo dito. Happy lang. Panoorin muna natin yung ano. May game 2 and game 3 pa naman. May game 2. And malay nyo, makabawi. Magkaroon ng game 3, kunyari. Malay nyo lang naman. Pero easy win para kay Kuya mo Alo. Yun, no? Good. First entrance, pati yung game 1 winner. So, magbabalik kami. Game number 2 na itong Evil Geniuses and Kin Gaming. Maraming salamat sa nanood. And magbabalik kayo mga sir.